Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus chapter 12 hanggang 15. May bigkis sa kanilang mga baywang, sandalyas sa kanilang mga paa, at tungkod sa kanilang mga kamay. Ang bayan ng Israel ay nagtindig. Matahimik, lipos ng sindak. Ganun pa man ay umaasa, hinihintay ang iuutos ng hari na nagpapaalis sa kanila. Bago nagbukang liwayway, sila ay naglalakbay na. Sa panahon ng mga salot, samantalang ang mga pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos ay naghahatid ng pananampalataya sa puso ng mga alipin at naghahampas ng katakutan sa mga nangaapi, ang mga Israelita ay unti-unting tinipon ang kanilang mga sarili sa Goshen. At sa pagsasaalang-alang ng kabilisan ng kanilang pag-alis, ay naglaan ng pangangailangan upang sila ay maorganisa at magkaroon ng kontrol ang pagkilos ng maraming mga tao. Samantalang sila'y nababahagi sa mga pulutong sa ilalim ng mga itinalagang pinuno. At sila'y lumabas, may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata, at isang karamihang sama-sama ang sumama rin namang kasabay nila. Kasama sa karamihang ito, hindi lamang yaong nakilos ng pananampalataya sa Diyos ng Israel, kundi pati ang higit na nakararaming nagnais lamang makatakas mula sa mga salot, o kaya'y nadala ng pagkilos ng karamihan dahil lamang sa pagkabigla o pagkausyoso. Ang grupong ito ay parating hadlang at pahamak sa Israel. Ang mga tao ay nagdala rin ng mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. Ang mga ito ay pag-aari ng mga Israelita, na kailanman ay hindi ipinagbili ang kanilang mga pag-aari sa hari, tulad sa ginawa ng mga Ehipsyo. Si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagdala ng kanilang mga kawan at bakahan sa Ehipto, kung saan sila ay lubhang dumami. Bago iniwan ang Ehipto, ang bayan sa utos ni Moises ay naningil ng kabayaran para sa mga paglilingkod nilang di nabayaran. At ang mga Ehipsyo ay naging sabik na maging malaya mula sa kanyang harapan, kung kaya't hindi sila natanggihan. Ang mga alipin ay humayo na maraming dalang samsam mula sa mga nang-aapi sa kanila. Ang araw na iyon ang tumapos sa kasaysayang inihayag kay Abraham sa isang pangpropetang pangitain, 100 taon na ang nakalilipas. Ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga glilingkod sa mga yaon, at pahihirapan 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Ang 400 taon ay natapos na, at nangyari ng araw ding yaon na kinuha ng Panginoon ang mga anak na Israel sa lupain ng Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo. Sa kanilang pag-alis mula sa Ehipto, ang mga Israelita ay nagdala ng isang mahalagang pamana sa mga buto ni Jose, na matagal nang naghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos, na sa loob ng madidilim na taon ng pagkaalipin ay naging tagapagpaalaala sa pagliligtas sa Israel. Sa halip na nagdaan sa daang diretsyo sa Kanaan na nasa lupain ng mga Pilisteo, itinuro sa kanila ng Panginoon ang daan tungo sa timog, tungo sa mga pampang ng pulang dagat. Sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsipagbalik sa Ehipto. Kung nangahas silang magdaan sa Pilistea na itinuturing silang mga alipin na tumakas mula sa kanilang mga Panginoon, ay maaaring hindi mag-atubiling makipagdigmaan sa kanila. Ang mga Israelita ay hindi handa upang humarap sa ganong makapangyarihan at paladigmang bayan. Mayroon lamang silang kaunting pagkakilala sa Diyos at kaunting pananampalataya sa Kanya, at maaaring sila ay matakot at masiraan ng loob.
Sila ay walang mga sandata at hindi sanay sa pakikipagdigma. Ang kanilang kalooban ay batpat ng pagkaaba sa mahabang panahon ng pagkaalipin. At marami silang mga kasamang mga babae at mga bata, mga kawan at bakahan. Sa pag-aakay sa kanila tungo sa dagat na pula, inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili bilang isang Diyos na mahabagin at makatarungan. At sila'y naglakbay mula sa Sukot at humantong sa Etam, sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Wika ng mga awit. Kanyang inilatag ang ulap na pinakakubong at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. Ang watawat ng di nila nakikitang pinuno ay sumasa kanilang palagi. Sa araw pinangungunahan ng kanilang paglalakad o nakaladlad bilang isang kulandong sa itaas ng bayan. Nagsilbi iyong kanlungan sa nakasusunog na init, at sa pamamagitan ng kalamigan noon at mga hamog noon ay nagbibigay ng kapreskuhan sa tuyo at nakauuhaw na disyerto. Sa gabi, iyon ay nagiging isang haliging apoy, nagbibigay liwanag sa kanilang kampamento at patuloy na nagbibigay sa kanila ng kasiguruhan ng presensya ng Diyos. Sa isa sa pinakamaganda at nakaaaliw na talata sa mga hula ni Isaiah, binanggit ang haligi ng ulap at ng apoy upang kumatawan sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan sa huling dakilang pakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng masama. Ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sion at sa itaas ng kanyang mga kapulungan ng isang ulap at usok sa araw, at ng liwanag ng nagniningas na apoy sa gabi. Sapagkat sa itaas ng lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang kubong na kayo, at magkakaroon ng kanlungan upang maging lilim sa kaarawan laban sa init, at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. Tungo sa ibayo ng isang mapanglaw at tulad sa desyertong kalawakan sila ay naglakbay. Nag-isip na sila kung saan kaya hahantong ang landas na kanilang tinatahak. Sila ay napapagod na sa mahirap na daan, at sa puso ng ilan ay nagsimula ng bumangon ang takot sa paghabol ng mga Ehipsyo. Subalit ang ulap ay nagpatuloy at sila ay sumunod. At ngayon ay nag-utos ang Panginoon kay Moises upang pumihit tungo sa isang mabatong lugar na nasa pagitan ng dalawang bundok. At doon ay magkampo sa tabi ng dagat. Inahayag sa kanya na si Paraon ay hahabol sa kanila, subalit ang Diyos ay pararangalan sa pagliligtas sa kanila. Kumalat ng ulat sa Ehipto na ang mga anak ni Israel, sa halip na nanatili upang sumamba sa ilang, ay nagtuloy tungo sa dagat na pula. Inihayag ng mga tagapayo ni Paraon na ang kanilang mga alipin ay nagsitakas at hindi na magsisibalik. Ikinalungkot ng mga tao ang kanilang kahangalan sa pag-iisip na ang pagkamatay ng kanilang mga panganay ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang dakilang mga lalaki nang may masmasan mula sa kanilang mga takot ay nagsabing, ang mga salot ay bunga lamang ng likas na mga dahilan. Ano itong ating ginawa na ating pinayao ng Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran? Ang kanilang mapait na sigaw. Tinipon ni Paraon ang kanyang mga puwersa, 600 piling karo at lahat ng mga karo sa Ehipto, mga ngabayo, mga kapitan at mga sundalo. Ang hari mismo, kasama ang dakilang mga lalaki ng kanyang kaharian, ang nanguna sa lulusob na sandatahan, upang kamtin ang kaluguran ng mga Diyos at nang sa ganon ay makatiyak sa pagtatagumpay ng kanilang isasagawa. Ang mga saserdote ay sumama rin sa kanila.
Ang hari ay nagpasyang takutin ng mga Israel sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ipinangangamba ng mga Ehipsyo na ang kanilang sapilitang pagsang-ayon sa Diyos ng Israel ay maging sanhi ng pagkutya ng ibang mga bansa. Subalit kung sila ngayon ay hahayo na may pagpapakita ng dakilang kapangyarihan at maibalik ang mga takas, ay kanilang matutubos ang kanilang kaluwalhatian at maisasauli ang mga paglilingkod ng kanilang mga alipin. Ang mga Hebreo ay nagkakampo sa tabi ng dagat na ang tubig ay nagpapakita ng tila di matatawid na harang sa harap nila. Samantalang sa gawing timog nila ay may isang malubak na bundok ang nakaharang sa kanila upang makatuloy. Nang bigla nilang nakita sa malayo ang nagniningning na mga sandata at kumikilos na mga karo na nagbabadya ng pagdating ng isang malaking sandatahan. Samantalang ang sandatahan ay lumalapit, ang hukbo ng Ehipto ay ganap na nakitang humahabol. Ang puso ng mga Israelita ay napuno ng takot. Ang ilan ay tumawag sa Panginoon, subalit ang higit na malaking bahagi ay nagmadaling pumunta kay Moises upang magreklamo. Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto? Kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba? Ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Si Moises ay lubhang nagulumihanan na ang kanyang bayan ay nagpapahayag ng napakaliit na pananampalataya sa Diyos, sa kabila ng ilang ulit nilang nasaksihang pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan para sa kanila. Bakit nila ibinibintang sa kanya ang mga panganib at kahirapan ng kanilang kalagayan, samantalang sinunod lamang niya ang hayag na utos ng Diyos? Totoo na walang posibleng kaligtasan malibang ang Diyos ang mamagitan upang sila ay makawala. Subalit sa pagkakadala sa ganitong kalagayan sa pagsunod sa iniutos ng Panginoon, si Moises ay hindi nakadama ng takot sa anumang maaaring ibunga noon. Ang kanyang kalmante at naniniyak na tugon sa mga tao ay, "Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik." Hindi isang madaling bagay ang pigilan ng buong Israel sa paghihintay sa harap ng Panginoon. Kulang sa disiplina at walang pagpipigil sa sarili, sila ay nagiging magulo at di makatwiran. Sila umaasang mabilis na mahuhulog sila sa kamay ng mga nang-aapi sa kanila, at ang kanilang mga pag-iyak at pagsisisi ay malakas at tunay. Ang kahangahangang haligi ng ulap ay sinundan bilang hudyat ng Diyos upang magpatuloy. Subalit ngayon ay nagtatanong sila sa kanilang mga sarili kung hindi iyon nangangahulugan ng isang malaking kalamidad, sapagkat hindi ba sila nito inakay sa maling panig ng bundok tungo sa isang hindi madadaanang lugar? Kaya't ang anghel ng Diyos para sa naguguluhan nilang pag-iisip ay nagmukhang tagapagbadya ng kapahamakan. Subalit ngayon, samantalang ang hukbo ng mga Ehipsyo ay lumalapit sa kanila, umaasang madali silang mahuhuli, ang haligi ng ulap ay nagtindig sa mga langit, dumaan sa itaas ng mga Israelita at bumaba sa pagitan nila at ng sandatahan ng mga Ehipsyo. Isang pader ng kadiliman ang pumagitna sa pagitan ng inahabol at ng nangahabol. Hindi na makita ng mga Ehipsyo ang kampamento ng mga Hebreo, at sila'y napilitang tumigil. Subalit samantalang ang kadiliman ng gabi ay lumalalim, ang pader na ulap ay naging isang dakilang liwanag para sa mga Hebreo. Pinupuno ang buong kampamento ng liwanag ng araw. At ang pag-asa ay nagbalik sa puso ng mga Israelita, at itinaas ni Moises ang kanyang tinig sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit humihibik ka sa akin? Sa
Salitain mo nga sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon, at itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong mga kamay sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Ang mga awit sa paglalarawan ng pagtatawid ng Israel sa dagat ay umawit. Ang daan mo'y nasa dagat, at ang mga landas mo'y nasa malawak na tubig, at ang bakas mo'y hindi nakikilala. Iyong pinapatnubayan ang iyong bayan na parang kawan sa pamamagitan ng kamay ni Moises at ni Aaron. Nang itaas ni Moises ang kanyang tungkod, ang mga tubig ay naghiwalay, at ang Israel ay nagdaan sa kalagitnaan ng dagat. Sa ibabaw ng tuyong lupa, samantalang ang tubig ay nag-itsurang mga pader sa dalawang panig, ang liwanag mula sa haliging apoy ng Diyos ay nagningning mula sa mga ulap at nagbigay liwanag sa daang inukit sa mga tubig ng dagat, at nawala sa kalabuan ang higit pang malayong pangpang. At tinabol sila ng mga Ehipsyo at nagsipasok na kasunod nila. Sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kanyang mga karo, at ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Ang mahiwagang ulap ay naging isang haliging apoy sa harap ng kanilang mga namamanghang mga mata. Humugong ang mga kulog at nagkislapan ang mga kidlat. Ang mga alapaap ay naglagpak ng tubig. Ang langit ay humugong. Ang mga pana mo naman ay nagsihilagpos. Ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanlibutan. Ang lupa ay nayanig at umuga. Awit 77 verse 17 and 18. Ang mga Ehipsyo ay kinapitan ng pagkalito at pagkatulala sa kalagitnaan ng galit ng mga elemento, kung saan narinig nila ang tinig ng isang nagagalit na Diyos. Sinikap nilang bumalik sa pampang na kanilang pinanggalingan, subalit itinaas ni Moises ang kanyang tungkod, at ang napataas na tubig na lumalagaslas, umuungol at nasasabik para sa kanilang malalamon, ay mabilis na nagsanib at nilamon ng sandatahang mga Ehipsyo sa maitim nilang kalaliman. Nang maliwanag sa kinaumagahan, nahayag sa karamihan ng mga Israelita ang lahat ng natira sa malakas nilang mga kalaban, mga bangkay na napadpad sa pampang. Mula sa pinakamatinding panganib, ang isang gabi ay naghatid ng ganap na pagliligtas. Ang maraming iyon na walang kakayanan, mga aliping di sanay sa digmaan, mga babae, bata at mga baka. Sa harap nila ay ang dagat at ang makapangyarihang sandatahan ng mga Ehipsyo ang dumarating sa likuran. Nakitang bukas ang kanilang landas sa mga tubig at ang kanilang mga kaaway ay nagapi sa mga sandali ng inaasahang pagtatagumpay. Si Jehovah lamang ang naghatid sa kanila ng kaligtasan, at sa Kanya humarap ang mga puso sa pagpapasalamat at pagsampalataya. Ang kanilang damdamin ay nakasumpong ng paglalabasan sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri. Ang Espiritu ng Diyos ay napa kay Moises at pinangunahan niya ang bayan sa isang pagtatagumpay na awit ng pagpapasalamat, ang kaunahan sa lahat at pinakamagandang natutunan ng tao. Ako'y aawit sa Panginoon, sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwa-luwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kanyang ibinilusok sa dagat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin, Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. Ang Panginooy isang mandirigma, Panginoon ang kanyang pangalan. Ang mga karo ni Paraon at ang kanyang hukbo ay ibinulusok niya sa dagat, at ang kanyang piling mga kapitan ay ipinaglulubog sa dagat na pula. Ang mga kalaliman ang tumatabon sa kanila. Sila'y lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato.
Ang iyong kanan, O Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, O Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. Sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak na pagpuri na gumagawa ng mga kababalaghan? Iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan na iyong tinubos. Sa iyong kalakasan ay iyong inihahatid sila sa banal mong tahanan. Narinig ng mga bayan at sila'y nanginig. Sindak at gulat ang sumasa kanila. Sa kadakilaan ng iyong bisig ay nagiging walang kibo sila na parang bato. Hanggang sa ang iyong bayan ay makaraan, O Panginoon. Hanggang sa makaraan ang bayang ito na iyong kinamtan. Sila'y iyong papapasukin at sila'y iyong itatayo sa bundok na iyong pamana. Sa dako, O Panginoon, na iyong ginawa, sa iyo upang iyong tahanan. Exodus 15, verse 1-17. Tulad sa tinig ng dakilang kalaliman ay narinig mula sa malaking hukbo ng mga Israelita ang magandang papuring yaon. Iyon ay inawit ng mga kababaihan ng Israel. Si Miriam ang kapatid ni Moises ang nangunguna, samantalang sila'y nagpapatuloy na may pandereta at pagsayaw. Sa malayong ibayo ng ilang at dagat ay maririnig ang masayang himig at inuulit ng alingawngaw ng mga bundok ang kanilang pagpuri. Umawit sa Panginoon sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwaluwalhatian. Ang awit na ito at ang dakilang pagliligtas na ipinagdiriwang ay lumikha ng damdaming kailanman ay hindi na maaalis mula sa alaala ng mga Hebreo. Sa habang panahon, iyon ay inulit mga propeta at mga awit ng Israel. Nagpapatotoong si Jehovah ang kalakasan at kaligtasan noong mga nagtitiwala sa Kanya. Ang awit na iyon ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Iyon ay tumutukoy sa hinaharap na pagkapuksa ng lahat ng kalaban ng katwiran at huling pagtatagumpay ng Israel ng Diyos. Nakita ng propeta ng Patmos ang nakaputing karamihan na nangagtagumpay, nakakatayo sa tabi ng dagat na kristal na may mga alpa ng Diyos, at inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Ganito ang espiritong dinadala ng awit ng Israel tungkol sa pagliligtas. At ito ang espiritong kinakailangang manahan sa puso ng lahat ng umiibig at natatakot sa Diyos. Sa pagpapalaya sa ating mga kaluluwa mula sa pagiging alipin ng kasalanan, ang Diyos ay nagsagawa para sa atin ng isang pagliligtas na higit doon sa ginawa para sa mga Hebreo sa Dagat na Pula. Tulad ng mga Israelita, kinakailangang purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga puso, kaluluwa at tinig para sa Kanyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng tao. Yaong mga nananahan sa dakilang mga kaawaan ng Diyos at hindi nagbabaliwala sa maliit niyang mga kaloob, ay nagsusuot ng bigkis ng kagalakan at gumagawa ng himig sa kanilang mga puso ukol sa Panginoon. Ang pang-araw-araw na mga pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos at higit sa lahat ang pagkamatay ni Jesus upang ihatid ang kaligayahan at ang langit sa kalagayang maaari nating maabot, ay kinakailangang maging isang paksa para sa patuloy na pagpapasalamat. Anong pagkahabag, anong pag-ibig na di mapantayan ang ipinakita ng Diyos sa atin, na mga waglit, na mga makasalanan, na tayo'y iniugnay sa Kanya upang sa Kanya'y maging isang natatanging hiyas. Anong sakripisyo ang ginawa ng ating tagapagtubos upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos? Kinakailangang purihin natin ang Diyos para sa mapalad na pag-asa na inihaharap sa atin sa dakilang panukala ng pagtubos. Kinakailangang purihin natin siya para sa makalangit na mana at sa mayamang mga pangako niya. Purihin siya sapagkat si Jesus ay buhay upang mamagitan para sa atin. Ang naghahandog ng haing pasasalamat, sabi ng manlalalang, ay lumuluwalhati sa akin.
Ang lahat ng naninirahan sa langit ay nagkakaisa sa pagpupuri sa Diyos. Pag-aralan natin ang awit ng mga anghel ngayon upang maawit natin ang mga iyon kapag tayo ay sumama sa kanilang nagniningning na kinaroroonan. Sabihin natin kasama ng mga awit, samantalang ako'y nabubuhay ay pupurihin ko ang Panginoon. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos, samantalang ako'y may buhay. Purihin ka ng lahat ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpatnubay ay dinala ang mga Israelita sa napapaligiran ng mga bundok sa harap ng dagat upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa kanila. At lubang maibaba ang pagmamataas ng mga nangaapi sa kanila. Maaari din sanang iniligtas niya sila sa ibang paraan, subalit pinili niya ang paraang ito upang subukin ang kanilang pananampalataya at palakasin ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Ang bayan ay pagod at natatakot. Ganun pa man kung sila'y nanatili nang sabihin ni Moises na magpatuloy, maaring hindi binuksan ng Diyos ang landas para sa kanila. Iyon ay sa pananampalataya. Nagsidaan sila sa gitna ng dagat na pula na gaya ng sa lupang tuyo. Hebreo 11 verse 29. Sa kanilang paglusong sa tubig, kanilang ipinakita na kanilang pinaniniwalaan ang salita ng Diyos ayon sa pagkakahayag ni Moises. Ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa at hinati ng makapangyarihan ng Israel ang dagat upang magkaroon ng landas para sa kanilang mga paa. Ang dakilang aral na itinuturo rito ay ukol sa lahat ng panahon. Malimit ang buhay Kristiyano ay nilulusob ng mga panganib at ang mga tungkulin ay tila mahirap harapin. Ang isip ay nagbubuo ng nagbabantang pagkapahamak sa harapan at pagkaalipin o kamatayan sa likuran. Ganon pa man ang tinig ng Diyos ay malinaw na nagsasabing magpatuloy. Kinakailangang tayo ay sumunod sa utos na ito. Bagaman hindi makatagos ang ating mga mata sa kadiliman, madadama naman natin ang malamig na alon sa ating mga paa. Ang mga hadlang na nakaharang sa ating pagsulong ay di kailanman nawawala sa isang patigil-tigil at nag-aalinlangang espiritu. Yaong mga nagpapaliban ng pagsunod hanggang ang lahat ng anino ng kawalan ng katiyakan ay mawala at wala nang ano pang panganib ng pagkabigo o pagkatalo ay talagang susunod. Ang di paniniwala ay bumubulong, tayo ay maghintay hanggang ang lahat ng mga hadlang ay maalis. At malinaw nating makikita ang ating dadaanan. Subalit ang pananampalataya ay may katapangang ipinipilit ang pagsulong. Lahat ay inaasahan, lahat ay pinaniniwalaan. Ang ulap na naging kadiliman para sa mga Ehipsyo ay naging isang malaking baha ng liwanag para sa mga Hebreo. Nagbibigay liwanag sa buong kampamento at nagbibigay ng kaliwanagan sa landas na nasa harap nila. Ganon din naman ang pakikitungo ng Diyos ay naghahatid ng kadiliman at kawalan ng pag-asa sa di sumasampalataya. Samantalang sa nagtitiwalang kaluluwa, sila ay puno ng liwanag at kapayapaan. Ang landas na pag-aakayan ng Diyos ay maaaring nasa disyerto o nasa dagat, subalit iyon ay ligtas na landas.